Magdidiagwa mga katropa, dagdag pakain ng mga manok. So makakatipid tayo ng feeds. It's nights like these that only prove, and this is when the moment turns. Magandang araw mga katropa, kaibigan kasangga. Update na naman tayo sa maliit naming farm. Tamang-tama ang off duty ko ngayon, so i-utilize muna natin yung oras ko sa maliit naming farm at maliit naming manukan. So kung may improve kami, i-check namin kung ano ang pwede pang i-develop. So tara, puntahan muna natin unang-una ang grow out pin. Check natin kung ano na ang mga update. Actually, dati itong babuyan. So, ginawa naming manukan. So, ito na yung mga dating tulungan ng baboy. So, ito yung mga natira kong mga to grow out. Ang iba nito ay nabili na. So, dito pipili tayo ng mga pang-breeding nato. Pang-breeders natin. Marami dito mga babae. Tapos yung mga lalaki, i-ready na natin for sale for December. Available tayong rooster. Kung sakali na may napipili tayong for breeding, so ready na yung mga rooster natin. Tatlong rooster, so pipilian natin kung ano yung magandang pang-breeding. So, On a farm, we wake up early, feed the cows and the sheep so curly. The sun is bright, the sky is blue. Lots of work for me and magdidiagwa mga katropa, dagdag pakain ng mga manok. So makakatipid tayo ng feeds. Rich in protein ito. So maganda ito sa pang breeding ng mga manok. Dito ako kukuha ng mga pampakain nila kung halimbawa na kulang yung time ko. Maganda itong pampakain ng mga alagang manok natin katropa. Pati kambing, baboy, pwede rin ito kasi rich in protein ito. And kung mag-breeding tayo, mas maganda. Kasi nga, rich in protein. So, madidevelop yung fertilized egg ng alaga natin manok. So, after nito, napakain natin sa mga manok natin na for breeding. Usually yung mga assorted natin ng manok, majority yung black Australorp. Pati yung mga mga Rhode Island Red. So tara, pakain tayo. farm life, all my fun and free. On the farm, so much to see. Animals, fields, and big blue skies. Farm life is a big surprise. Hens lay eggs, pigs play in mud. Fields are green, flowers in bud. Ride a tractor, plant some seeds. Magpapakain tayo ngayon ng yung kinuha natin kanina mga katropa, magdidiagwa. I-check din natin ang ma-assorted natin, yung black assorted kung karamihan ba ay nangingitlog na. Tapos lang kumain magdidiagwa mga katropa. So makakalis din tayo ng expenses natin sa feeds. So sinasabi ko kanina, rich in protein. So maganda ito pang breeding.
So, check natin yung mga itlog nila katropa. Kung ilan na ba ang mga itlog na ngayong araw. 2, 4, 6, 7. So ito mga tropa, ang itlog ng black astrolop natin. Tapos may nangitlog pa dito sa baba. So may nangitlog pa. So apat. May apat. So tamang-tama. May pang incubate tayo next week. So ito yung kulungan ng black astrolop natin. Tapos yung rooster natin mix kasi wala tayong available na black astrolop na rooster. So maghanap pa tayo ng magandang quality na rooster. So after nito, i-check na natin, i-check naman natin yung kulungan ng Rhode Island Red. So kung may itlog din sila o may nangingitlog na Rhode Island Red, para idagdag natin sa pang incubate natin next week. Again. Ito yung Rhode Island Red natin mga katropa. So mayroon tatlong itlog. Mayroon silang itlog. So kukuliktahin natin mamaya after na pagbigay natin ng Madrid de Agua. So ito yung Rhode Island Red na kulungan. So after nito, kulungan din ng Decal Brown. Yan. Tatlo yung nangitlog. Okay. So another kulungan na naman. Kulungan ng Decal Brown. Mamaya natin pilitahin yung itlog. So ito, apat. Mayroong apat na itlog. Apat na itlog, tapos bibigyan din natin ng Madrid de Agua. Yan. So halos na itlog sila. Ngayong araw, apat na itlog yung naibigay nila sa atin. So tama, may pagdagdag na tayo ng incubation next week. So kung sino mag-order, hintayin na natin for after sa incubation. So yung ibang kulungan natin, meron tayong Rhode Island White sa kabila. Sa simpleng kulungan lang ito mga katropa, pero ako lang yung kumbaga nagpapanday nito. Panday na pangkuan lang, yung parang ordinaryong panday. So ngayon wala silang itlog kasi kahapon tatlo yung napuliktan natin. So siguro bukas pa siguro yung iba na mga itlog. Okay? So ito yung Rhode Island White na pero yung rooster natin Rhode Island Red. Dito naman tayo sa kabila. Ito mga assorted na mga manok. Check natin kung may mga itlog sila. Ito, assorted na mga manok. So halo-halo. So wala pa silang itlog. Kahapon may itlog isa lang. Ito din. So wala din. Tapos yung panglas natin na kulungan ng Rhode Island Red is wala ding itlog. So kahapon ang itlog sila, so may
may araw din sila na hindi nangitlog. Okay? Ito yung brother ng mga bagong pisa. Mga brother, so yung isang division nito ay pang halimbawa merong nagkasakit na mga manok. So may isa dito na nagkasakit, so sinisiperate ko agad. So yun, kailangan talaga itong meron kang separate na kulungan na pang para sa mga may sakit, para hindi mahawa yung ibang mga manok na hindi nagkasakit. So sayang naman kapag hindi mo isi-separate, ihalo mo sa hindi nagkasakit, so talagang mahawaan yung mga manok. So sayang yung panahon natin sa pag-alaga, sayang din yung pinapakain natin sa kanila, feeds, at saka yun nga, yung time and effort natin na mag-alaga ng manok. Noong nakaraang araw mga katropa, nakapag-deliver tayo sa may malupatan ng mga sisiyo na nag-order sa atin. Kilala din natin. Tapos nag-deliver din tayo ng meat type roaster na sobra yung roaster natin. So nag-deliver din natin sa malupatan. And nung last 3 weeks, nag-deliver din tayo sa Jinsan na mga bagong pisa na mga sisi. So gusto namin na mag-share din sa iba na gustong mag-farming para yun nga, yung reason natin yung about sa agri-farming is food. Number 1 is food security, then additional income, and magagamit natin yung katulad ko off duty, magagamit ko sa ibang bagay ba, katulad nito farming. So from duty, focus sa duty, then after sa duty, off duty tayo, so mag-focus naman tayo dito sa maliit natin na manukan. So maybe panahon Sunday kung meron tayong i-develop, so magbabase din tayo sa available natin na financial, kasi nga hindi natin agad-agad na ipoposto natin ang kung ano ang gusto nating gawin na wala tayong available na finances. So yun nga yung reason ko during sa off duty ko, so magagamit ko habang may lakas pa ako, no? So number 1 na yung motivation natin sa mga gustong mag-farming is yung food security. So kung halimbawa wala silang ulam, so pwede silang kukuha sa likuran ng bahay nila, or kung meron silang birthday, pwede silang kukuha. Basta yun nga, maganda lang yung pag-manage ng mga manukan natin. So yun lang muna. Abangan natin sa susunod kung anong mga development ng ating manukan, ng ating munting farm. Ito yung mga tinanim ko way back 2019, ito mga mangga, yung mga puno ng mga niyog. Ito yung mangga is 2015, 2014, so may namunga na, may nagpunta na dito na pinakyaw yung mangga natin. So may tira talaga sa agri-farming. So yun lang, and thank you sa pag-view ng vlog namin.